May isang kuweba sa Saudi Arabia na tinatawag ng marami na Judas Cave. Ayon sa lokal na alamat, dito raw nagtago o dito raw nagtapos ang buhay ni Judas Iscariote matapos niyang ipagkanulo si Jesus. Pero gaano nga ba ito katotoo? Tara, samahan ninyo akong tuklasin ang lugar na ito. Kung manggagaling kayo sa Riyadh, aabutin kayo ng humigit kumulang 3 hanggang 4 na oras na biyahe papuntang Al-Hasa. Habang nasa daan, halos puro disyerto lang ang makikita ninyo. Pero kahit puro buhangin ang tanawin, napakaganda pa rin lalo na kapag malapit ng lumubog ang araw. Pero isang paalaala sa mga magdadrive, mag-ingat sa mga camel na tumatawid sa highway. Dito sa Saudi Arabia, normal lang na makakita ng mga camel na bigla na lang tatawid sa kalsada. Kaya importante na laging alerto at huwag masyadong mabilis ang takbo. Pagdating namin sa Al-Kara Mountain, kailangan munang bumili ng entrance ticket. Ang entrance fee ay nagkakahalaga ng 57 Saudi Riyals para sa adult. Sa una, mapapaisip ka kung sulit ba talaga ang bayad. Pero pagpasok mo sa loob, maintindihan mo kung bakit isa ito sa pinakasikat na tourist attractions dito sa Eastern Province. Sa labas pa lang, kahanga-hanga na ang kakaibang hugis ng bundok. Pero ang tunay na sorpresa ay nasa loob. Habang papasok ako sa kuweba, ramdam na ramdam ko ang pagbabago ng temperatura. Sa labas, napakainit, mahigit 40 degrees Celsius. Pero pagpasok ko sa loob, biglang lumamig ang hangin. Para kang pumasok sa isang malaking kwartong may natural na air conditioner. At dito ako napaisip, paano kaya nabuhay ang mga sinaunang tao sa ganitong kainit na lugar gayong wala namang aircon noon? Habang nararamdaman ko ang natural na lamig ng hangin sa kuweba, naisip ko na baka ganitong uri ng natural na ventilasyon ang naging inspirasyon ng mga tao noon sa pagdidisenyo ng kanilang mga tahanan upang maging mas presko. Totoo man o hindi, ang naisip ko, isang bagay ang sigurado. Matagal nang ginagamit ng tao ang mga likas na katangian ng kalikasan upang makibagay sa matinding init ng disyerto. Isa pa sa mga ginawa ko rito, ang subukang pasukin ang ilan sa mga makitid na lagusan ng kuweba. Sa umpisa, exciting. Pero habang papasok ka na sa makipot at madilim na kuweba, medyo kakaiba na rin ang nararamdaman mo. May mga bahagi na halos isang tao lang ang kasya, kaya mapapasip ka talaga kung paano nabuo ang mga daanang ito sa loob ng milyong-milyong taon. Marami ang mga nakakakilala sa lugar na ito bilang Judas Cave. Pero mahalagang malaman na wala pang makasaysayan, biblical o archaeological na ebidensyang magpapatunay na si Judas Iscariote ay talagang nagtago o namatay rito. Ang pangalang ito ay batay lamang sa isang lokal na alamat na naipasa ng naipasa sa paglipas ng panahon. At ayon sa mga eksperto, ang bundok na ito ay tinatayang milyong-milyong taon na ang gulang at nabuo sa pamamagitan ng natural na paghubog ng limestone. Ang loob nito ay may 12 pangunahing kuweba na magkakaiba ang laki at hugis. At dahil sa natural na daloy ng hangin, nananatiling malamig ang temperatura sa loob ng buong taon. Hindi lang iyon, ang Al-Kara Mountain ay bahagi ng Al-Hasa Oasis na kinikilala bilang UNESCO World Heritage Site noong 2018. Isa ito sa pinakamalalaking natural na oasis sa buong mundo at isa sa mga pinagmamalaking likas at kultural na yaman ng Saudi Arabia. Kaya kung naghahanap kayo ng kakaibang road trip mula sa Riyadh o mula sa ibang panig ng Saudi Arabia, sulit na sulit ang pagpunta rito. Hindi lang dahil sa alamat ng Judas Cave, kundi dahil mararanasan ninyo ang isang pambihirang kuweba na nanatiling malamig kahit napakainit ng panahon sa labas. Isa itong patunay kung gaano talaga kahanga-hanga ang kalikasan. Ako si Mid Uragon. Kung nagustuhan ninyo ang vlog na ito, huwag kalimutang i-like, i-share at i-follow ang page para mas marami pang kakaibang kwento at trivia tungkol sa buhay dito sa Saudi Arabia. Maraming salamat at magkita-kita po tayong muli sa susunod na vlog. Amazing!